Let us come to the Lord in prayer. Father God, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito for allowing us once again for this new day, new year, new opportunity to worship you in spirit and in truth. Salamat nga po Panginoon sapagkat you are really our great God, the creator of everything. Even po Panginoon ng aming pong buhay at ng mga panahon. Salamat po Lord sa nakalipas na year 2020 na sa kabila po ng napaka-challenging na taon ay patuloy niyo po ipinaranas sa aming Panginoon ang iyo pong nakamamanghang pag-ibig. Salamat po Panginoon because we have a great God. A God who is in control of everything. Kaya Lord, sa araw na ito, tanggapin niyo po Panginoon ang pinakamataas na papuri na pwede po namin sambitin at ipakita sa iyo pong harapan. We are humbling ourselves before you, O God, na kami po ay nagpapakumbaba at humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming pong mga nagawang kamalian. Even ito po, Panginoon, ay sinadya o hindi sinasadya. Nang sa gayon, ang aming pong magiging paglapit sa iyo, Panginoon, ay tunay na maging isa pong katanggap-tanggap na pagsamba sa iyo pong harapan. Lord, be with us sa mga bagay na aming pong gagawin, especially, Panginoon, sa pag-aaral po ng iyo pong salita. Muli, Lord, bigyan niyo po kami ng karunungan, pangunawa, upang sa gayon po, Panginoon, ay amin pong makita ang iyo pong mensahe sa aming Panginoon para po sa unang Sunday na ito ng year 2021. Lord, amin po ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Mula po sa pamilya ng mga Garcia, ako po ay nagpapahatid ng pagbati ng isa pong maligaya at masaganang bagong taon sa inyo pong lahat. Sa ating po na bumubuo ng JWSBC family at sa mga kaibigan na naaabot ng ating pong online worship service na ito. At tunay nga po na sa kaibuturan po ng aming puso ang aming pong pagbati ng hindi lamang po ng mapayapa at masaganang bagong taon, kundi maging ng kapayapaan para po sa ating lahat. Alam po ba ninyo na noong nagkaroon po ng malawakang community lockdown sa iba't ibang panig ng mundo dahil po sa pandemya, maraming tao po ang nakaranas ng tinatawag po nating depression. I do believe na ang naranasang depression ng maraming tao ang isa po sa dahilan ng ginawa pong unti-unting pagluluwag ng alituntunin patungkol po sa COVID-19. Mula po sa community lockdown ay ito po ay niluwagan patungo po sa community quarantine na atin pa rin pong pinagdaraanan po sa kasalukuyan. Community quarantine po na mayroon po magkakaibang level o status na mukha naman po naging epektibo sapagkat yung pong depression ng mga tao ay nakita po natin na ito po ay unti-unting naibsan. Dito po sa Pilipinas, nung pong pagpasok ng bare months, ay kapansin-pansin din po na parang balik na po sa normal ang naging kalagayan ng ating mga kalsada. And actually, few days before Christmas, ay muli po nating naranasan yung pong tinatawag na Christmas rush o yung pong tinatawag po natin na holiday rush. Kaya nga po, kahit na mayroon po pinatutupad pa rin po na community quarantine, ay naramdaman po natin yung pong emotional hype na hatid po ng Christmas season because of this Christmas rush. Ano po? But with or without the pandemic, isa po sa aking laging napapansin ay yung pong after na celebration ng Christmas at New Year ay yung pong muling pagbaba ng emotion ng mga tao. Mula po sa pagkakaroon po ng katuwaan, ito po ay napapalitan ng anxiety. Yung pong galit at inis po sa kapwa na pansamantala po munang isinantabi ay muli na naman po nagbabalik sa ating pong mga emotion o sa emotion po ng ilang pong mga tao. Ano po? And even po yung pong boldness ng iba sa pagbabahagi ng gospel ay muli na naman pong napapalitan ng takot sa pangangaral. Pagka December po kasi, marami po yung mas bold po na pinag-uusapan po yung pong patungkol kay Christ. Ano po? Pero after that, nagkakaroon na po uli ng takot na pag-usapan ng patungkol po sa Panginoong Yesus. So keeping on the flame,
Ito po ang paksa ng mensahe ng Diyos para po sa atin sa araw na ito. Ikakawin po natin yung pong unang Korinto, Kabanata 15, mga talatang 1 hanggang 4, doon po sa kaganapan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus na atin naman po matatagpuan doon po sa Lucas, Kabanata 24. Atin pong tunghayan ang sinasabi po sa unang Korinto 15, 1 hanggang 5. Sa pagpasok po ng bagong taon, pangkaraniwan na lamang po sa mga tao ang nagbabalik tanaw sa nakalipas na taon. But we, as disciples of Jesus Christ, we should always look back, hindi lamang po sa mga bagay na nangyari last year. Dapat din po natin na binabalikan yung pong naging kaganapan more than 2,000 years ago and 33 years after that. Ano po ba ang nangyari? Makalipas po yung pagkapanganak ng ating Panginoong Yesus, doon po naganap yung pong gospel story. Yes, we should always look back to the gospel story. Bakit po? Dahil ito po yung ating tinatayuan. At ito rin ang magdadala sa atin sa buhay ng nais ng Diyos para po sa atin. Ayon po dito sa talatang 1 hanggang 2, ang magandang balita ang ating tinanggap at naging saligan ng ating pananampalataya at naliligtas tayo sa pamamagitan nito. Sa NIV po ang pagkakasabi, the gospel by which you are being saved. Ano po mapapansin po natin dito? Ito po ay nasa present tense, continuous. Ibig sabihin, kailangan po natin ito sa araw-araw. Hindi lamang po hanggang noong year 2020 o kaya para ngayon lamang po year 2021. Ito po ay kailangan po natin every year, every day, every moment of our life. Nung ako po ay nag-aaral pa sa Bible School, isa pong great spiritual experience para sa akin, yung 1 week every month namin na pagkikita-kita ng aming batch at professor sa mismong school. 1 week classroom discussion and 3 weeks actual ministry application po kasi yung disenyo ng aming pong curriculum. At pagka-uwi po namin, matapos po ang 1 week sa school, sobrang init po kami sa paglilingkod sa Panginoon. Masipag po sa paglilingkod, at talaga pong halos po itodo po namin yung pong best namin para sa Panginoon. But common experience ng karamihan po sa aming magkakabatch, na makalipas po ang 2 weeks ay medyo nanlalamig na po ulit. Kaya yung pong 1 week before coming back to the seminary, ay parang nasa survival mode na lamang po ang karamihan sa amin. Yes, nangyari po ito. At nangyayari po ito maging sa aming mga pastor. Keeping on the flame, we need to learn the secret of having a burning heart for our Lord Jesus Christ. Sa Lucas chapter 24 ay ating pong mababasa yung pong aktual na kaganapan na binabanggit dito po sa unang Korinto 15, 1-5. Ito po ay patungkol sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Yesus. Mabilisan po natin itong balikan. 3 days after ipako sa krus ang Panginoong Yesus, dumalaw po sa libingan ang ilang pong kababaihan upang pahiran sana ng pabango ang katawan ng Panginoong Yesus. Ngunit ano po ang nangyari? Wala po silang dinat ng bangkay doon po sa libingan. At sa gitna po ng kanilang pagtataka, ay lumitaw sa kanilang pong tabi ang 2 lalaking nakasisilaw ang damit at nagsabi sa kanila na, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa 3 araw ay muling mabubuhay. So naalala po ng mga babae ang mga sinabi ng Panginoong Yesus, kaya't umuwi sila at sinabi po ang kanilang nasaksihan doon po sa 11 alagad at sa iba nilang kasamahan
na hindi po agad na pinaniwalaan ang kanila pong sinabi. At sila po ay lungkot na lungkot dahil ang nasa isipan pa rin po nila ay yung pong kaganapan doon po sa krus ng Kalbaryo, doon po sa panahon na ang Panginoong Hesus ay pinako doon sa krus. So then particular po in Luke chapter 24 verses 15 to 49 ay mababasa naman natin yung pong pagpapakita ng Panginoong Hesus sa dalawa niyang alagad sa daan ng Emmaus na sinundan ng kanya rin pong pagpapakita sa iba pa po niyang mga alagad. Ayon po sa verse 32, sinabi po ng dalawang alagad na kaya pala nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayo kinakausap niya sa daan ay ipinapaliwanag ang mga kasulatan. Again, po? Interconnecting this narrative story to 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 5. There are at least two things that we can see. Ang kaganapan po sa Lucas chapter 24 na ating pong mabilisang pinagbaliktanawan ay nangyari po sa araw ng Sunday. Sa ating pong kapanahunan, ang araw po ng Sunday ay isa pong special na araw. Ngunit noon, ito po ay isa lamang ordinaryong araw para sa mga Jews. First day of the week at katatapos lamang po ng araw ng Sabat. Ang medyo iba lamang po nung mismong time na iyon ay katatapos lamang po ng kanilang pagdiriwang ng annual Passover feast o yung pong kapistahan ng Paskwa. Kumbaga para sa atin po sa ngayon, ito po ay January 2, katatapos lamang ng holiday season at ordinary day na ulit. Doon po sa narrative ni Lucas, nagpakita po sa kanila ang Panginoong Hesus na noong una ay hindi po nila agad nakilala. Ngunit matapos po nilang ma-realize na ang kaharapan nila mismo ay ang Panginoong Hesus at ang mga nagiging kaganapan pala ay bahagi ng sinasabi sa kasulatan, nagkaroon po ng kakaibang init ang kanilang puso. It was an intense emotion na ang nag-initiate po mismo ay ang mismong ating Panginoong Jesucristo. Ganito rin po ang nais ng Diyos, hindi lamang po para sa kanila, kundi para sa ating lahat na mga disciples ng Panginoong Hesus. Paano po iyon nangyari sa kanila? Binuksan po ng Panginoong Hesus ang kanilang kaisipan sa pamamagitan po ng pagpapaliwanag ng kasulatan. Ganito rin po ang ginagawa ng Panginoong Hesus sa atin sa ngayon. Iminumulat niya ang ating mga kaisipan upang tayo po ay patuloy na magkaroon ng nag-uumalab na puso upang magpatuloy sa paglilingkod at pagsamba sa Kanya sa pamamagitan nga po ng mga nakasaad sa Biblia. So dapat po pala, hindi lamang natin basta binubuksan ang scripture at basta lamang ito binabasa. Dapat ay atin din itong iniintindi at atin po itong ninanamnam. As we do it, for sure, ay mas mai-inlove po tayo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Oo nga po, bilang isa pong pastor, flattered po ako kapag may nag-a-affirm po sa akin at maging sa ating pong mga kapatiran na nagbabahagi po ng mensahe mula sa salita ng Diyos, na malinaw niyo pong naririnig ang salita ng Diyos, na mas nakikilala niyo po ang Panginoong Hesus kapag kayo po ay nakikinig sa aming po mga mensahe, na naaantig po ang inyong mga puso, na nag-iinit po kayo sa Panginoon every Sunday. Ngunit ayaw naman po ng Diyos na every Sunday lamang po ang intense fire na ating pong nararamdaman. Dapat everyday po natin itong nararamdaman. Dapat po araw-araw. Kaya dapat din naman po na hindi lamang po tayo aasa sa ibang tao na nagpipid po sa atin ng salita ng Diyos. Dapat ay may personal din po tayong ginagawa na makapag-aral ng kanyang mga salita sa kada araw ng isang linggo. Yes, every day of every week. Dapat meron po tayong ginagawa para po sa ating pang sariling pagpapakain, para po sa pagkain espiritual na binibigay po sa atin ng mga salita ng Diyos. Keeping on the flame in our heart is Jesus' initiative. Tuloy nga po ng binanggit ko po kanina na po. Yet, most of the times ay nakakaligtaan siya ng marami sa atin kapag tayo po ay nagiging abala na sa iba't ibang bagay. Like what He did to His first follower, Jesus invites us to intimacy. Inaanyayahan tayo ng Panginoong Hesus para sa isang intimate na oras para sa Kanya. Gusto po niyang maging mas malapit sa atin. He wants to spend time with us. Ano po ang kinalaman nito sa ating pong daily Bible reading? Every day,
Gusto ng Diyos na makipag-date sa atin. Para sa iyo, kapatid, solohin ka niya. So, bantayan mo ang oras mo para sa Kanya. Ginagawa mo man ang iyong Bible reading sa umaga, sa tanghali, o sa gabi, guard that time. Bakit? It's a special time with God. Huwag mong hayaan na maagaw ito ng kaaway. Yung oras sa ating ibinibigay para sa Panginoon, para sa ating refleksyon ng Kanyang salita, dapat hindi ito maagaw sa atin ng anumang mga kaganapan sa ating mga buhay. At kapag nagbabasa ka na ng Bible, hindi lang ito dapat para makapag-comply sa Bible reading plan ng ating pong church. Our goal is to have communion with God. Again, our goal para sa ating Bible reading, sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon, ay upang magkaroon tayo ng communion sa ating pong Diyos. To go deeper in our intimacy with God, intimacy with our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, this new year and even in the years to come, siguradong mananatiling mainit ang ating puso para sa Diyos kung tayo po ay mananatiling malapit sa ating pong Panginoong Yesus. Sabi nga po niya doon po sa John chapter 15 verse 7, "If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you." So mga kapatid, as God opens our heart in the Scripture, maaari po natin idagdag sa ating pong wish list sa taon na ito na manatiling nag-uumalab ang ating pong pananampalataya sa Kanya. Second, keeping on the flame and man's problem of recognition. Goal naman halos po ng lahat sa atin na sa pagbabasa po ng Biblia ay yung maging mas maalab po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. But the reality ay may mga pagkakataon po na hindi natin maunawaan agad yung ating binabasa. Madalas ko nga pong sinasabi na kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, gamitin po natin bilang reflection question yung ano ba ang sinasabi ng mga talata patungkol sa Diyos at patungkol sa tao. Ngunit gano'n nga po, may mga pagkakataon na hindi natin agad na makita kung paano mas nagpapakilala po ang Diyos sa atin. Hindi po natin ito agad-agad na mabigyan po ng kasagutan ayon po sa mga talatang ating binabasa. Ganito rin po ang problema ng dalawang lalaki sa daan na patungong Emmaus. Nagpakita sa kanila ang Panginoong Yesus, nakipag-uusap, ngunit hindi po nila na-recognize kung sino po ang kanilang kaharap, kung sino po ang kanilang kausap. Sobrang labo na po kaya talaga ng mga mata ng dalawang alagad? O tinakpan kayang masyado ng Panginoong Yesus ang kanyang muka kaya hindi po sila na-recognize ng pong dalawang alagad? Hindi ba kaya niya ang kanyang boses? Yung pong kanyang tinig? I don't think so na iyon po ang mga dahilan. For me, that was a supernatural work of God. Yung pong nangyari na yon, na hindi po siya na-recognize ng dalawa po niyang alagad, it was a supernatural work of God. Ang Diyos po ang kumilos, kaya hindi po nila na-recognize ang Panginoong Yesus. Gayun din naman po, may mga pagkakataon na sinasadya ng Diyos na hindi po natin agad maunawaan ang mga katotohanan sa ating binabasa mula sa Kanyang salita. Ito po ay upang ipakita sa atin na kailangan natin ang Kanyang tulong. Natanging siya lamang po ang makapagbubukas ng ating mga mata upang masigit po natin siyang makilala. Sabi po ng Panginoong Yesus sa isa po niyang prayer na mababasa po sa Mateo 11:25-26, "Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganon ang nais mo." Ano po makikita natin dito mga kapatid? Ang Diyos po ang magbibigay ng paningin sa atin upang maunawaan po natin yung pong sinasabi niya sa kanya po mga salita. Siya po ang nagbibigay po sa atin ng spiritual na pangunawa para mas makilala natin siya at maintindihan ang kanyang salita. Sa Luke chapter 24 verse 31, ipinagkaloob nga po ito ng Diyos sa mga nauna niyang tagasunod. Ang sabi po ron, "And their eyes were open and they recognized Him." Noong wala pa po tayo sa Panginoong Yesus, di pa po natin siya nakikita ng malinaw. Pero ngayon, we behold the glory of God. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng liwanag sa atin. Of course,
limited pa rin po ang ating wisdom pagdating po sa pag-unawa sa ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon. At dahil nga may mga pagkakataon pa rin na tayo po ay nalalabuan, ano po ang kailangan natin? We need fresh eyes, mga sariwang paningin, upang ganap po nating makita kung ano po ang sinasabi ng mga talatang ating binabasa patungkol po sa Panginoong Yesus. So bago po tayo magbasa ng Bible, ano po ang dapat po natin gawin? Ipag-pray po natin yung katulad ng nakasaad po sa Psalms 119 verse 18. Ano po ba ang sabi doon? Lord, open my eyes that I may see wonderful things in your law. Ang sabi din po ng Panginoong Yesus, doon po sa dalawang alagad, sa daang Emmaus, hindi ba kayo makaunawa? Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Dito po ay sinasabi ng Panginoong Yesus sa dalawa na bakit parang selective kayo sa inyong pinaniniwalaan. Same thing with us today. Na ang madalas na dahilan kung bakit hindi natin ganap na maunawaan ang ating binabasa ay dahil selective din po tayo doon sa mga bagay na gusto po nating paniwalaan mula sa salita ng Panginoon. Ito po ay paanyaya po sa atin, mga kapatid, ano po. Na sa tuwing tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ng Biblia, ituring po natin ito na sharper than any two-edged sword, discerning the thoughts and intentions of our heart. Na hindi lamang po basta babasahin, kundi hayaan po natin ito ay makapenetrate sa ating pong mga puso at hilingin po natin kay Lord na tulungan niya tayong mapagtagumpayan ang ating mga disbelief sa iba pa niyang mga salita. Na tulungan po niya tayong huwag maging selective sa ating pong mga binabasa mula sa salita ng Panginoon. Bilang conclusion po sa ating pong mensahe sa umagang ito, dalawang payak po na katotohanan ang ating nakita sa ating ginawang pagkakawing sa unang Korinto 15:1-5 dito po sa Lucas chapter 24. Una po, ang patuloy na pagliliyab po ng ating pananampalataya na dulot ng gospel ay kanino pong initiative? Ito po ay initiative mismo ng ating Panginoong Hesus. What we are doing are just our response sa Kanya pong ginawa sa atin. Keeping on the flame of the gospel in our hearts is Jesus' initiative. At pangalawa, nakararanas po tayo ng pag-andap sa pananampalataya dahil po sa ating selective na pagtingin sa mga salita ng Diyos. So mula po sa dalawang simpleng katotohanan na ito, tatlong simpleng bagay ang maaari po nating agarang isa pamuhay. Maniwala na ang Diyos po ay nagbibigay ng sapat na patunay para paniwalaan natin ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Believe it, hindi lamang po intellectually, kundi maging emotionally and even physically. Dahil po sa ginawa ni Jesus, dapat siya lamang po ang ating ituturing na ganap na pag-asa. Na siya lamang po ang kasapatan ng ating pong pangangailangan, ng ating pong kasiyahan, ang katiyakan po ng lahat-lahat sa ating pong buhay. That is faith. Humihina po ang tiwala natin sa Kanya kung sa sarili o sa ibang bagay o sa ibang tao po tayo magtitiwala dahil nakakalimutan po natin ang resurrection story. So ano po ang susunod natin na dapat gawin? Magbalik tanaw. Kagaya po ng iba't ibang karakter doon po sa Lucas Kabanata 24. We are also a forgetful people. Madali po tayong makalimot. Paulit-ulit na po nating naririnig, nakakalimutan pa rin po natin. Kailangan mayroon po nagpapaalala sa atin. So yan po ang ginagawa namin na nagme-mensahe sa ating pong worship service kapag Sunday. At nagbibigay din po ng mensahe sa ating pong midweek prayer gathering. We see to it na ang mga mensahe ay naitutuon po sa ating Panginoong Yesus na siya naman po talagang bida sa Biblia, ano po. Ganito din po dapat ang ating gagawin sa ating mga sarili. Preach the gospel story to ourselves every day. Pero hindi lamang po ito para sa atin. Dapat po,
magbahagi sa iba. Tell the gospel to others. I-share po ang mabuting balita ng kaligtasan. I-share po ang istorya ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po noon ay kanya na po itong sinabi sa kanya po mga disciples. Ang mga anghel o yung pong dalawang lalaking nakasuot po ng nagliliwanag na damit, ang sabi po niya sa mga babae na unang nakakita na walang laman ang pinaglibingan ng ating pong Panginoong Hesus, He is risen. Ang mga babae, sinabi po sa mga apostol, He is risen. Oo, noong pong una ay nag-alinlangan at hindi agad naniwala ang maraming alagad ng ating pong Panginoong Kristo. Ngunit sila din po yung nagkwento sa iba at nagsabi ng good news na He is risen. Mula po doon po sa Jerusalem, nagtungo po sila ng Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Katulad nga po na sinasabi sa Acts chapter 1 verse 8. Ito na ngayon dapat ang misyon ng ating pong buhay. Hindi na po para sa ating sarili, kundi para maitanyag po natin ang pangalan ng Diyos sa buong mundo, saan man po tayo napupunta o saan man po tayo naparoroon. Babasahin ko po muli ang sinasabi ng unang Korinto 15:1-5. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko na rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Ngayong pagpasok po ng bagong taon, let me restate to you our vision as a church. Growing and going for the glory of God. Mga kapatid, 4G po iyan. 4G para mas madali po nating matandaan. Growing and going for the glory of God. Yung pong Tagalog version nito na lumalago at tumahayo saan man naparoroon, ito po ay magiging hashtag na lamang po natin. Mga kapatid, I pray na ngayon pong 2021 and beyond sa mga susunod pong mga taon, ay mas magtiwala po tayo sa gospel na ating pong pinanghawakan. Magbalik tanaw po tayo palagi sa mensahe ng gospel, doon po sa mensahe ng krus, upang tayo po ay patuloy na magkaroon ng nag-uumalab na puso sa pagbabahagi po nito sa ibang tao para sa kaluwalhatian ng Diyos na ating pong sinasamba at ating pong pinaglilingkuran. Muli, maligong bagong taon po sa inyong lahat. Father God, muli salamat po sa inyo pong ibinigay sa amin na paggabay sa pag-aaral po ng iyong salita mula po dito sa aklat ng unang Korinto, chapter 15, verses 1-5, at yung pong pagkakakawing po nito doon po sa Lucas chapter 24. Salamat nga po, Panginoon, na sa pagkakataong ito ng unang Sunday ng year 2021 ay amin pong mabalikan yung pong gospel story. At ang aming pong dalangin po, Panginoon, ay maging bahagi sana ng aming pong journey para po sa year 2021 and beyond. Ay yung nga pong kami po ay lumago ng sama-sama, lumago po kami sa gospel, patuloy po kami magtiwala sa mensahe po nito. At ito po yung magiging way po, Panginoon, upang kami ay magkaroon po ng maalab na puso upang ito ay maibahagi sa ibang tao. Ang aking pong dalangin po, Panginoon, ay sa amin pong patuloy na pagbabalik tanaw ng mensahe po ng gospel story ay hindi lamang po ito magbibigay po sa amin ng pag-asa para po sa aming mga sarili, Panginoon. Kundi mula po rito, Panginoon, ay gagamitin niyo rin po kami, ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang maging daluyan ng pagpapala, daluyan po ng pag-asa para po sa mga tao
na amin po mga nakakasalamuha. Muli Lord, salamat po sa iyong salita at salamat po Panginoon sa isa pong panibagong taon na iyo po pinagkakatiwala sa amin. Lord, samahan niyo po kami sa aming pong journey, sa aming pong buhay, sa aming pong mga pamilya, sa aming pong trabaho, sa community, maging sa aming pong paglilingkod sa iyo, Panginoon, na nawa ay patuloy na maging isang makabuluhang taon ang year 2021, Panginoon. Sapagkat alam nga po namin, Panginoon, na ikaw po yung pong naghanda sa amin ng taon na ito. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa aming pong pagbalik tanaw sa gospel, ay kalimutan din po namin, Panginoon, yung pong mga kagandahang kaganapan na nangyari sa nakalipas na taon. Hayaan niyo po, Panginoon, na mag-focus po kami, Panginoon, doon po sa mensahe po, Panginoon, na yung pong habag at biyaya na ipinaranas sa amin upang ito po, Panginoon, patuloy din po namin maiparanas sa ibang tao. Lord, sa amin pong pagsasagawa ng banal na hapunan sa araw na ito, pag-aalaala, Panginoon, doon po sa ginawa ng Panginoong Jesus doon po sa Krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. Patuloy niyo pong ihanda, Panginoon, ang aming mga puso. Patuloy po kami nagpapasaliksik sa iyo, Panginoon, sa aming pong mga nagawang pagkakasala sa iyo. Ipaalala niyo sa aming, Panginoon, yung pong mga bagay na alam po namin, Panginoon, na hindi po nakapagbigay ng kaluguran sa iyo pong harapan. Maging doon po sa mga bagay na hindi po namin sinasadyang nagawa, ikaw po ang kumilos, Panginoon, upang makita po namin ito, maihingi ng tawad sa iyo, at makagawa rin po kami, Panginoon, ng mga necessary action step, Panginoon, upang ito po, Panginoon, ay amin pong maitama. Muli, Lord, salamat po sa iyo pong biyaya ng pagliligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong pag-abot sa amin. Salamat po sa ginawa pong pagsasakripisyo ng Panginoong Jesus doon sa Krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya po, Panginoon, ng kanyang pong buhay para po sa aming mga kasalanan. So Lord, salamat po sa mga elementong nasa aming pong harapan, nasa aming pong mga kamay, sa tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoong sa Kristo na nabayubay doon sa krus, at sa saro na sumisimbolo naman sa kanya pong dugo na nabuhos upang mapagtakpan ang aming mga kasalanan, upang kami po, Panginoon, ay maging malinis sa iyo pong harapan. Gawin niyo po, Panginoon, na isang pagpapala sa bawat isa sa amin ang pag-alalang ito. Lord, salamat po at binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at pinahayag ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus noong gabing sa ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpera-peraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Tuwing gagawin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po tayo sa tinapay. Gayun din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan ni Ansaro at kanyang sinabi, "Ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po tayo sa sarong.
Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ His Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection. Now we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection. We will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kagalakang dulot ng ating pagkaisa kay Kristo, at ang patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu ay patuloy nawa nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Muli, maligaya at masaganang bagong taon po sa inyong lahat. Growing and going for the glory of God. Amen.